Sinigang? Sinigang. Ano na? Lara. Hi guys, good morning. So, it's our butanding day. So, guys, hindi ko na na-close yung vlog kahapon dahil sobrang pagod na pagod kami talaga after ng canyoneering. But super sulit yung canyoneering talaga kasi hindi affected ng weather. Although medyo umambon na kaunti, pero unlike dun sa Sardine Run na sobrang taas ng alon, dito sa Sardine Run, super nag-enjoy kami talaga dahil walang alon, tapos fresh water. Although nakakapagod lang kasi nga akit-akit ka, pero okay lang yun. Super saya, na-enjoy namin lahat yan. So ngayon naman, nandito kami sa Oslob para sa whale shark watching. And it's 3:30 AM. 3 AM kami nagising yung call time namin para pumila dito sa whale shark. Kasi kung nakita nyo nga sa mga TikTok, diba, super haba ng linya. So yan yung sa likuran ko. Sa mga video na nakita namin doon, hanggang doon yung pila pag may liwanag na. Pero ngayon, wala pang tao. Actually kami unang-unang dumating. Good thing, may mga upuan yung mga kanilang mga dito, mga yung waiting nila. So this one, kasama na to sa package. So hindi ko alam kung magkano yung bayad. So mamaya update ko na lang kayo kung magkano yung bayad. Pero if you avail a package in Cebu, usually kasama na tong kasama na yung bayad dito sa whale shark watching. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon dito pag ganitong kaaga at kung ano yung madadatnan nyo pag ganito rin kayo tumating na kaaga. So this is the gate. Ayan, dito kayo papasok yung white. Tapos ito kayo. Ayan, so dito sa side na to yung mga foreigner daw. Tapos yan yung mga pila. Dito kayo upo. Tapos dito ang unang-unang linya. Doon yung mga kasama ko. Ayan, so dito kayo pipila. At kami ang unang-una dahil alas 3 nga kami ng umaga gumising. Kasi dito may mga CR, may mga shower ata yan. So yan ang mga pila. Oh. Tapos doon pa. Tapos dito ang orientation. So papahinga muna kami. So sa nakita nyo, pahinga muna kami, kita-kita tayo mamaya. Hello guys, ayan, sarado ang Oslob. Kasi hindi yung Oslob ang sarado yung whale shark. Dahil merong gale warning, so dahil doon, hindi kayo makapag whale shark watching, hindi rin makakapunta sa Sumilon Island for the sandbar. Kaya andito kami lahat ngayon sa Tumalog Falls. At dahil walang whale shark, walang Sumilon, natural nandito lahat ng tao. Kaya ang haba rin ng pila dito. So kung ano yung inaga namin doon, dahil kumain muna kami, bago pumunta dito, nasa dulo kami ng pila ngayon. So yun talaga yung nagdudulot. Pero ang taas ng araw, oh. Pero wala tayong magagawa eh. Yun na yung release ng Coast Guard eh. Tapos meron din yung Pag-asa. Kaya hindi tayo pwedeng pumalaot at mapanood ang mga whale shark. Lalaw. So pakita ko sa inyo yung mga tao. So ayun yung pila, oh. Medyo maraming tao. Actually itong pilang to, pagsakay lang pala to sa motor to. Pero pwede kayong bumaba, maglakad. Pero matarik at 20 minutes walk. Pinag-iisipan namin kung maglalakad na lang kami. Tahan lang natin. Tumalog Falls. So medyo ito na, may likli lang pala. Tapos ito na yung mga habal-habal. Oh. Siyempre limited yung habal-habal kaya kaunti, kaya mahaba ang pila. Ayan yung iba naglalakad, oh. Ayan, naglalakad sila, oh. Ayan yung daan nila. Basta malakad, pinaglalakad. Exercise. 20 minutes walk. Mga sobra. Ganun. Oo. Kung kasi nila lang. Downhill kasi yun eh. So kita nyo na yung falls dito guys. Ayun na siya, oh. Ayan, oh. Ayan.
So ayan, maglalakad na kami papunta dun sa falls. Pero yung paakit naman, magsasakay kami. Kita na yung falls, oh. Ayan, oh. Kita na yung falls. So, pababa naman siya, guys. Kaya, carry lang. Wag lang yung pataas. Pataas, magsasakay kami. Saka para mabilis at makabalik na kami sa city at makapagpamasahe na ako. Dahil sa sakit ng katawan ko. Alright, so baba lang tayo. Okay. Ito na, entrance. Let's go! Alright guys, we're here in Plaza Cuartel. So, ayan, so used to be barracks daw of the Spanish forces. So, pag ayan yung cuartel na hindi natapos. Ayan o. Tapos dito merong museum. Ito na yung beach. Ayan, diba? Tapos may nagtitinda ng mais dito. Pasok tayo dito. Tapos dito banda yung church. Hindi ko lang kung may lagusan. Ay, meron naman. Ayan o. Based dun sa nabasa natin, made of coral stones daw yung mga wall nila. Ayan, ang ganda o. Ayan sila na o. Papasok. Ayan. Tapos puntahan natin yung church. Silipin lang natin. Oo. Ito yung church, oh. Ayan, ang church. Kaharap lang halos. Ayan, yun na magpipicture pa. Ayan, ang ganda, oh. May second floor pala siya, no? Ayan, oh. Pag may guide kayo, alam nila guys yung mga picture spots. Ayan, oh. Tapos dito naman guys sa likuran ay ang beach. So, ayan. Punta na ako dito. Takpo na ako dito parang way back 2013. Mga 10 years ago. So, ito yung beach. Parang public beach ito. Nung nagpunta ako dito that time, may mga nalilibong bata dito kasi hapon. Medyo mataas ang alon. Yan. That's the reason why na-cancel ang ating whale shark watching. At ang ating Sumilon Island. Lakas ng alon dito. Pero kita mo, blue yung water dun. Mukhang masarap talaga mag-beach dito. Balikan na natin yung mga nag-picture dito. May LED oh. So ito ang kanilang local gathering area ng local people dito. One last look at the church ng Oslo. Again, that's made of coral stones, yung original. Pero syempre, dahil nagawa-gawa na yan, napatungan na ng iba.
Pero yung original niyan ay made of coral stones. Ang ganda, diba? Nice. So let's go na and let's have our... We will just have lunch here in some carinderia in the area. So para ma-feel natin yung local vibe ng mga pagkain dito. Kasi sabi nung aming guide ay mga local cuisine daw yung hinahanda doon. Na carinderia style. Siyempre yung not that super fabulous meal. Pero at least we got to experience the local carinderia, local food here. Let's go! So dito kami mag-lunch sa Nins Larangan. Dito kami mag-lunch, local cuisine daw dito sa Oslo, Cebu. Let's go! Ito ang kanilang sinigang? Sinigang. Ano na? Larang. Larang. Okay, larang. Ayan. Larang. Ano isda ito? Tapas. Kapas. Pero kahit anong isda yan, ano? Depende kung anong meron. Oh. Ito ang kanilang soup number 5 yun kuya, no? Soup number 5. Yan yung 80 yan, no? 80 ang per order. Isa daw yan sa delicacy dito sa Cebu. You have to try that. Sarap, no? Thank you. Ayan yung sikat na balbakwa. Yan, mga ano daw yan, skin ng baka sa kalamang loob. Tingnan nyo naman, eh. Pati pata. Ayan, pati paan ng baka. So, ito ang ating lunch. Ang grilled brew marlin, balbakwa, and soup number 5. Tingnan muna natin itong soup number 5. Okay guys, so dito kami ngayon sa Simala Shrine at medyo umuulan. Yung mga kasama namin matras na dahil umuulan. Kami tutuloy pa rin kasi andito na naman tayo eh. Saglit lang tayo. Picture lang tayo, tapos ikutan lang natin yung shrine. Tapos ipapakita ko yung shrine habang nalalakad tayo. Ayan, ito siya guys. Ayan o, ayan ang Simala. Simala Shrine. May picture naman lang kami sa magandang spot. Tapos ano, saan? Ito guys, yung mga answered prayer ng mga tao. Kasi yung after mag-pray dito, ayan, gumaling sila or kumasa sila. Kaya siya tinawag, kaya very miraculous daw itong shrine na ito. Huwag natin basahin na kasi ayan, yung mga wheelchair, ganyan, ayan, yung mga saklay. Ayan. Ito pa guys, so I think nakapasa siya sa licensure exam or nakapag-graduate ng college. Ayan, ito. Inaalay nila yung calculator nila, siguro ng board exam sila, yung ganyan. Ito lapis na ginamit nila nung nag-board exam. Diba? Kahit hindi ka Catholic, may kurot pa rin sa dibdib mo. Kasi hindi naman ako Catholic guys, pero Christian naman ako. So may mga kurot sa dibdib, yung mga sulat-sulat natin. Pag nababasa mo. Ito guys, yung pag-akit sa taas, yung veneration. So akitin lang natin. Tingnan natin kami mga tao. Dito ko sa inyo. Pumelo ka. Okay guys, nasa Cebu City na kami. At dito kami ngayon sa Tabuan Market. At bibili kami ng mga dried fish. So, ito ang pinakasikat na bilihan ng dried fish dito sa Cebu. At bibili tayo ng danggit, saka ng fish tocino. Let's go! Ito ang fish tapa. Ayan. Taste na danggit. Sweet taste, unsalted Ayun yung danggit. kusino na binili namin eh. Ito yung mga binili namin. Danggit. Guys, tapa pala to. Tapa pala yan yan, no? Tapa. Ay, binuha siya. Later that evening, we went to Sugbo Mercado, located inside Cebu IT Park. So this food park offers a lot of food, drinks. They also have some Thai food, some Chinese food. So we ordered this dragon fruit with guayabano shake, and it was really good for only 100 pesos. Aside from that, I also ordered some inihaw, some
I've ordered a chorizo in this stall. For some reason, folks, I like eating chorizo in Cebu. Although we have some food here in Manila that is similar to the taste of chorizo, but yeah, I like eating this in Cebu because it's a bite size. And aside from that, you can also order some grilled pork, grilled liempo, grilled fish. As I've said, they also have seafood, Thai food, Chinese food, Japanese food, and you can also order this green tea, which is according to Aina is very good. And Lina also ordered her own seafood, her shrimp. Cebu Mercado is a perfect place to hang out as a tourist or even as a barkada to experience Cebu hospitality and even their talent. They have a stage for live performance, but during that time we went there, they just had loud music, and it was very nice to end the night or our trip in Cebu. The next day, we went to the airport, and as a piece of advice, guys, if you're buying some Rosquillos, you better buy it here in Cebu Airport because it's cheaper by, I think, 150 pesos. Our Cebu trip wasn't perfect because of the storm, but because of that, we will come back very soon here in Cebu. Hi guys! Okay, nakabalik na tayo from Cebu. So, nagtsatsa lang ako ngayon. Kakarating lang natin from the airport. Fresh from the airport tayo. And end ko lang yung vlog natin for this trip. Quick recap lang. So, our day 1 in Cebu was about exploring lang. So, on our own, we went to different spots in Cebu. And then day 2 is our official day tour in Cebu, courtesy of our tour guide. And then day 3, we went to Mualbual to do some sardine run. But unfortunately, ang lakas ng alon, wala kami makitang, may nakitang sardine pero hindi kami makalangoy ng maayos. Kaya wala masyadong video or picture underwater. Sayang, nag-rent pa naman kami ng GoPro para doon. And then wala rin mga sea turtle kasi nga pag malakas ang alon pala, hindi sila nagpupunta sa mga mababaw na park. Kaya wala rin kami nakita. But to save the day, after that, we went to Badyan and we had canyoneering. Okay, so all along, akala namin Kawasan Canyoneering yun. But unfortunately, sarado pala yung Kawasan Falls a month ago na daw. So, kasi may nasirang structure sa falls, tapos for safety purposes, sinara lang nila. So, as an alternative, merong ibang canyoneering spot sa Badyan. So, okay na rin yun kasi iba yung nakita namin kasi parang 6 years ago nakapag-canyoneering na rin kami ni Lana. So iba yung nakita namin at na-enjoy naman ng mga kasama ko. Although mas extreme yung sa Kawasan at mas maraming jump, iba naman yung experience dito kasi medyo mild lang siya, tapos hindi masyado matataas yung tatalunan. Kaya parang pang beginner tong napuntahan namin na canyoneering. And then after that, ito na naman, kinabukasan sana mag-aano nga sana tayo itong Oslo whale shark watching pero close dahil may gale warning. At unfortunately dahil doon sa gale warning, sarado din yung Sumilon Island. So nagpunta na lang kami dun sa falls. Tapos nag-ikot-ikot kaunti sa Oslo and then bumili pa sa Lubong. That's it for our Cebu tour. Kaya medyo maraming na hindi napuntahan. Good thing refund naman yun ng tour guide namin sa package namin, no? So, lagay ko na lang sa baba, sa description kung magkano yung binayad namin per head. Okay? So, kaptsa muna tayo. Okay, so I hope guys na-enjoy nyo yung Cebu tour natin and I hope to see you again and you'll watch us again in our next trip. Hindi ko pa alam kung kailan yon dahil mag-work muna tayo ulit para may pang travel ulit tayo. Alright, so bye guys! Thank you for watching!